Ay, teka. Nasa linya natin, merong mukhang may good news. Bihirang-bihira tayong makakausap ng matataas na opisyal ng Department of Energy. Pero eto, ang officer in charge, secretary ng Department of Energy ay nasa linya natin via Zoom. Mukhang may good news. Secretary Sharon Garin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Jerry, morning. Good morning po. May good news po ba tayo, Secretary? Ngayong mukhang gumaganda na unti-unting humuhupa na ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran? Alam mo, Jerry, 1 week pala ako dito. pero, Oo nga. pero nag-umpisa tayo sa mataas. So today po, bumaba lalo yung, kahapon bumaba na siya. And then, ngayon bumaba pa lalo. 69 yata kahapon, tapos nagsi-68, 67 ngayon. So, ibig sabihin, nung dati kasi mataas siya, mga high 70s yun, di ba? So, pababa siya ng pababa. Mula nung nag-ceasefire sila. So, kaya lang, hindi rin natin alam kung anong mangyayari bukas o mamaya. So, sana ipagdasal na lang natin na tuloy-tuloy na yung pag-steady ng presyo ng oil. Ang epekto nito, good news nga niyan. Pero ang adjustments kasi natin, Ka Jerry, hindi daily eh. Weekly yan eh. So, i-average yan, ina-average. Kaya, like, ngayong linggo, 5 pesos, di ba, yung adjustment. So, yun yung average na increase na adjustment based on the prices last week. So, ngayong week, average na naman yan. Wednesday pa lang tayo may Thursday, Friday pa tayo. So, i-average yan. Tapos, kung bumaba nga, i-reflect naman. I-adjust din yung presyo by next week. Tuesday, usually yan yung adjustments. Weekly yung adjustments natin. Opo, kasi po maasa ang mga kababayan natin na ngayong total itong presyo natin speculation lang naman eh. Hindi naman ito actual na nabili sa ganung presyo yung mga langis na ibinebenta natin dito sa atin. Total humupa na yung tensyon at ang laki nga ng as low as 65 yata kahapon, Secretary, bumaba ang presyo sa world market. May mga umaasa na baka through Department of Energy o sa government intervention, itong second half ng increase ngayong week hindi na maipatupad yung bukas. Pwede ba yan? Ngayon pong araw hanggang Friday, meeting namin yung mga oil companies. May system kasi So kailangan kausapin namin para palitan yung system. Pero we will attempt. Kasi pag bumaba din kasi nag-a-adjust din sila, no? Paminsan-minsan lugi yung consumer, pero minsan lugi din yung oil company. So ngayon baka pumayag sila, pero ayoko lang magsalita muna ngayon kung ano yung mangyayari ngayon or sa June 26. Pero yung gusto natin maproteksyonan talaga ang mga, especially yung mga sumasakay sa mga jeep natin, yung PUVs. Opo. Ano hong pagbabago sa system na inyong meron ho bang ipopropose o ibabanggitin ng gobyerno? Ito ho bang weekly na presyuhan? Ito na ho ba ang pinakamainam na sistema natin? Kahit na ang inventaryo naman, di ba monthly yon, na Secretary? Kung di ako nagkakamali. So umpisa, weekly yan. Kasi pwede naman siyang daily, di ba? Pwede din siyang monthly. Pero I think nung panahon ng dating Secretary Reyes, ang agreement was every Tuesday na. Para weekly yung adjustment. Kasi para I think ang consideration doon, at least bago mag-adjustments, makapagpagas na ang mga pamilya, no, or yung mga jeep bago mag-adjust ng pataas, halimbawa, before Tuesday. So may weekend sila. Kasi mahirap kasi pag daily, hindi mo alam kung anong mangyari. Pagdating mo na lang, hindi mo alam kung anong adjustments. No? Monthly naman, baka sobrang laki naman ang adjustment. So ang agreement dati is every week na lang. So we have to check kung willing sila for this time lang na baka willing sila na instead of weekly, baka
4 na araw lang muna, no? Kasi recently nag-adjust yung presyo. Pero ito po, sakripisyo din po sa part ng oil companies to. But we'll appeal. Pero tignan po natin kung ano po yung reaction ng oil companies. Oo nga ho eh. Hindi ho ba pwedeng kung magkano nila binili doon nakabase ang presyo? Kasi ito yung mahirap kasi explain to, no? Pero as oil kasi, kahit na-deliver yan, hindi ibig sabihin naka-agree na kayo sa presyo. So, na-deliver na siya, halimbawa, 2 weeks ago, pero hindi pa kayo nag-uusap kung ano yung presyo kasi depende yan sa presyo na pag na agreement niyo pag nakonsumo na siya. So hindi siya ganun ang practice ng industry kasi nga medyo volatile yung presyo, no? So ang practice is parang simple lang, yun yung presyo ng pang-replacement mo ng ginamit mo. So, hindi pa siya nababayaran actually or hindi pa nag-agree sila ng presyo kung natanggap na nila mga 2 weeks ago or kahit 1 month. Oo nga eh. Pero sa panahon ng krisis, kailangan Secretary, lahat may share o nakikibahagi sa pagsasakripisyo. Sabi nga natin ang gobyerno nga, kanina binabase ko yung statement ni Secretary Ralph Recto na maaring i-consider o pumayag ang gobyerno na magbawas sa excise tax ng fuel kapag sumobra ang taas ng langis ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Baka nga tama kayo, baka naman ang mga oil companies pwede ring mayroong share dito sa sakripisyong ito. Opo. Actually po, maganda yung yung bayanihan ng oil companies kasi pumayag sila sa staggering, imbis na maningil sila 4 pesos kaagad, 5 pesos 20, 260 lang muna yung sisingilin nila sa akyat. So, magandang na yun, magandang response ng oil companies. Tapos ngayon, may mga oil companies na bibigay ng discount ng piso sa kada litro sa mga jeep natin para rin matulungan. So, ibig sabihin nun, konti na lang yung increase ng mga jeep natin sa gasolina, no? So maganda po maganda naman yung reaction ng or yung tulong ng mga oil companies natin. Ito, pangatlo na namang pabor rin hihingin natin sa kanila. Pero we'll see po. Kung kaya naman yata nila yan, gagawin nila. Pero we'll see kasi marami din, ilang beses na rin tayo humingi ng tulong sa kanila. So pwede, tama ba intindi ko, pwedeng ma-consider na hindi na ituloy yung increase bukas? Tama po ba? May tsansa? May tsansa? Ayoko mo nang magsalita, baka umasa ang tao. Pero kausapin muna namin yung oil company. Kasi ang problema kasi dito, hindi naman natin kontrolado yung presyo. Kontrolado natin yung increases, kailan kayo mag-increase, kailangan hindi pwede mag-increase ka lang na walang rason. So eto, may base tayo, So we will have dialogues with the oil companies. Ayoko lang muna unahan, sir, kasi baka laking sakripisyo sa kanila yan. Usually binibilang pa naman nila. Naintindihan po natin dahil alam natin na ito naman ay likha lang ng problema diyan sa Middle East. Sa kuryente, baka meron kayong good news, Secretary, tungkol sa kuryente natin. Sa kuryente, mahal pa rin. Kaya nga ito pong Middle East na conflict po, it reminds us, everyone, na kailangan talaga independent tayo, Kailangan talaga may sarili tayong source of energy, source of power, source of fuel. Kaya isang halimbawa dyan, ang maganda yung malampayan natin, nagdi-drilling sila ngayon. Hopefully, meron pa tayong ibang pang mga kontrata na magpapasok. At tuloy-tuloy po kami sa renewable energy. So, medyo dumadami na yung interest dito sa ating mga indigenous fuel tsaka sa ating renewable. Kasi eto na talaga yung this is how we become independent. Kahit ano man mangyari sa Middle East or sa Ukraine man o kung saan man. Kasi apektado talaga tayo, hindi natin kontrolado. Opo. At totoo yan, lalo na sa renewable energy, kailangan palaganapin pa natin yan. At ako, doon sa yung pag
gumagamit ng solar. Nasa 4 years na akong may solar ho sa bahay. Noon pa namin lagi itinatanong kung ano pa yung mas magandang programa ng gobyerno para mas ma-encourage ang marami nating mga kababayan na may kakayahan naman na mag-solar sa kanilang mga bahay. May naiisip po ba kayong dagdag na pang-engganyo sa mga kababayan natin na mag-invest sa solar at nang maging mas konti ang bayarin sa kuryente? Alam niyo, di ba, naalala mo may nangyari sa Siquijor? Yung blackout nila. At 10 hours yung mga ano. Isa sa mga solusyon namin doon, actually, maglagay ng solar panels sa mga bubong, especially yung provincial government. So ngayon, we will be entering into a MOA with the provincial government. Kasi para tawag dito, mas reliable kasi sa Secure isa lang yung generation company nila, yung supplier nila eh. Eto, at least independent ka kung ano man mangyari diyan, kung ano man ang mga inefficiency ng mga electrico mo. So, ngayon po, natuwa rin kami po sa tulad ng ginagawa ninyo, yung nagkaka-solar panel sa bahay. So, mag-encourage na kami sa lahat, sa DOH, sa ibang ahensya, kung pwede lagyan na nila yung mga hospital nila, yung schools nila. So, talagang laking tulong siya. Hindi lang sa hindi lang sa presyo, pero rin, yung sigurado ka na may sarili kang power din. Opo. Pero ito si Secretary, siguro baka pwede ninyong mapag-usapan diyan. Yun yung na ipinupush namin ng mga nakatikim na ng solar. Yun yung presyo sa net metering. Kasi binibili natin, halimbawa dito sa atin sa Meralco, binibili natin ng mga halimbawa 13 pesos per kilowatt hour yung kuryenteng ginagamit natin from Meralco. Pero yung excess power from sa solar ko, pag binili pag binili ng Meralco, sa 5 piso lang, sa 6 pesos lang. Baka pwede nating, baka may magawa tayo doon, Secretary. Na maitaas, maiparehas man lang. Nagre-review nga kami kasi parang dehado yung may-ari ng bahay. Opo. Tsaka para mas ma-encourage mas ma-encourage sa mga tao na mag-solar. I agree po. Kailangan po talaga. Nagre-review kami ngayon. Actually, marami kami nire-review ng mga policies para maayos. Pati po, hindi lang po yung yung kita mo sa ini-export mo. Sabihin yung binibenta mo sa Meralco. Hindi processing din. Di ko alam kung gaano katagal ka nag-process ng net metering mo dati. Pero marami isa pa ho yung problema. Ang tagal din daw. So, nire-review din namin para mas streamline po yung Kasi minsan po, kung 6 na buwan na, talagang tinatamad ka namang net metering, wala pang permit. So, ayusin po yung presyo, tsaka yung process po. Pero kailangan lang namin magtapusin lang yung drafting namin. Pero ginagawa na po yan ngayon. Actually, last month pa namin yan. Naku, ang gandang balita yan. Lalo na't bumababa na, malaki na ibinaba sa presyo ng mga solar panels, mga gamit. Tapos may dudugtong pa natin yung binanggit nilang sa presyo sa net metering. Abay, good news yan. Magpa-follow up kami niyan sa inyo, Secretary, sa mga susunod na pagkakataon. At sana... Gusto ko lang magkain ng good news kasi nag-auction tayo halimbawa sa mga pump storage natin sa mga hydro. Siguro mga malapit sa 6,000 megawatts ang na-award natin. Actually, yesterday na-confirm na namin. Hindi ko lang, wala lang dito yung listahan. Pero this is one of the biggest in the world na magkakaroon tayo ng mga pump storage, hydro by 2030. No? Hindi lang lang aabutan. Pero this is one of the biggest accomplishments of the administration of President BBM. Kasi talagang first time na malalaking projects papasok na sa Pilipinas. Opo. Well, salamat po, Secretary. At pag sa susunod na makausap namin kayo, hindi na OIC. Secretary na talaga. Thank you, Secretary. Good morning po. Thank you po. Thank you. Si Secretary Sharon